Mandaluyong ay isang lungsod ng Kalakhang, Maynila sa Pilipinas. Pinalilibutan ito ng ilang lungsod tulad ng Maynila. At sa araw na ito, siya ang bibisitahin natin. Isa sa mga malupit at talaga namang mabagsik pagdating sa karera sa kalawakan. Halika na mga kabisitero, sabay-sabay na natin siyang bisitahin. Masaya to! Go na go! Ito ang Bisitero. Good morning everyone mga kalapatids. Pangalan ko Henry Tan, a member of PHA since I think 1970 pa. Nag-umpisa ako mag-alaga ng kalapati when I was in high school. I remember na pinadala ko yung ibon sa eskwela which is around 1 kilometer away lang. Binabat ako, masaya na ako nun. Pero at that time, mga ibon ko galing mga Arabke, nawawala. So I decided to look for good birds. And I met Mr. Cham Tianseng, also known as Mr. Cha. And I bought my first 2 birds from him. And a very good birds. 1969 ko nakuha yun. Makapares. It's a Bastin bird, cock, and a Vandenbroek. From those 2 birds, I bred many good offspring and grandchildren from them. And then that was a long time ago, 1970. I started racing 71. Up to now, I'm still racing. So along the way, nag-upgrade ako. Nakaswerte ako, nakakuha ako ng strain ng Biberman from Edward Tan, Haringo, the late Haringo, and the birds of Harisi. Dati sila yung unbeatable at that time. So nakakuha ko yung mga ibon nila. So I developed them, Biberman. And then, after that, around 1984, I acquired a Vandenbroek cock from Louis Chu. This cock is an inbred or line bred. It's a brother-sister mating. And their parents is Petrus and Monica. As everybody knows, Monica is the grandmother of the famous Didi. So yung nakakuha ko is an uncle of Didi. So, ang ginawa ko, kinumbine ko, mix. And andyan na yung mga line ko. So, maganda ang lipat nila. Up to now, yun pa rin ang gamit ko, foundation line ko. So, siyempre, along the way, ilang taon na, nag-acquire ako ng at that time, year 2000, Thomas Peters. Mga Grisel yan. Si Thomas Peters is the father-in-law of Jostone. So, year 2000, meron na akong line nun. Maganda ang lipat nila. There was a champion called Pussycat. Yung ibon ko na Katbalogan champion. Tapos, leading by 1.5 hours to the second bird. Tapos overall second place pa siya. Tacloban 13th place. As all bird. And then I bought some Jostone. I bought some Battenberg, Roger Desmet Matis. I bought some Roots and Sons from the auctions here, Pipa auction here in Manila. And I bought a Joel Verscott, and latest are 18 Merlan. So these mga bago lang, sinusubok ko pa lang. So wala pa, siguro ngayon, ikakarera, makikita natin yung galing nila. Pero every pigeons are cross to my old lines para sa karera. So hopefully mag-succeed sila. So siguro swerte lang yung mga nabibili ko rito sa Pipa Auction sa Manila.
80 to 90% nagpo-produce sila. Kasi yung first na Battenberg ko, na-produce ng third cut balogan. Yung Jostone ko, meron ako isang cock na tinawag ko ng Projos. Na-produce ng dalawang hen. They flew second Tacloban, third overall. Pareho anak pero ibang nanay. Ibang year lang. So, na-produce sila. And also, a granddaughter of that Projos also flew second overall sa North Youngbird. So, may result yung mga na-auction ko dito. And then there comes the Roots and Sun. Yun. Maganda rin lipat nila. Tumatapos ng South. Ganyan, nag-second Santa Ana. Mga crossbreed na yan, ha. Hindi na pure. Kasi mga pure, hindi ko nilaban. Ginawa kong breeder. Well, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa sila. Hanggang kaya pa ng katawan ko, kalapati pa rin ang sa isip ko. Dahil bata pa ako, yan ang ambisyo ko. Yun, sana tuloy-tuloy pa rin. At makatulong din ako sa iba na mga gusto matuto. Dahil marami rin nagtatanong sa akin at humingi ng advice, sinasabi ko rin, wala naman sikreto sa ibon. Importante lang, linyada, saka sipag. Yun lang. Good morning po, Sir Henry. Maraming salamat po at kami po ay nakarating dito sa loft nyo. At ito po nga interview natin ay para po sa mga newbies natin na nanonood dito sa ating vlog. Sir Henry, ang tanong po natin, nung nagsimula po kayong mag-ibon, ano po yung rank na nakuha nyo? Well, kung nung matagal na, hindi ko maalala yung lahat. Pero yung pinaka meron na. Apo. So, yung pinaka-memorable na nakuha ko is the champion ng Maasin Solo. Wow! Maasin, siya lang ang nakaklak sa young bird. Apo. There were only 2 birds that arrived. Yes, sir. Isang young bird sa akin, meron isang old bird sa other member. At that time, I was in the cruise. Apo. Hainan. With my family. Hindi pa uso yung cellphone nun eh. Pero meron na. Ang cellphone ng misis ko, at that time, kailangan i-apply ng roaming. So, it takes 3 days pa para ma-activate. Tapos yung mga cellphone ng kilahari, ako may cellphone pero iniwan ko sa bahay. Hindi ko naman kailangan. Hindi ako makatawag. Naiwan ko yung mga numbers. So, nung pagbaba ko ng cruise, ng hotel na yata, nakahiram ako ng phone sa bayaw ko. So, ang naalala ko lang yung landline ni Harris. Saka dito, sa office ko. Tumawag ako muna dito that was Sunday evening. Apo. Hinahanap ko yung Lopman. Sabi ng patiwala ko dito, umuwi na. Sabi ko, musta yung may dumaan ba? Sabi niya, meron dumaan. Si Douglas, kinuha yung clock. Kinuha yung clock. Nung time na yun, uso pa yung clock, no? Clock. Banding clock. Banding clock. So, nagtaka ako. Bakit kukunin? Ikaw walang ibon. Bakit kukunin? So, hindi ko wala akong makausap na marunong eh. Apo. Sabi lang ganun. So, the following day, tumawag ko kay Harry. Landline, sa bahay pa siya. Sabi ni Harry, umuwi ka na. Wala na yung premium, may nakakuha. Bakit? Nawala na. Bakit ako uuwi? Sabi niya, ikaw nakakuha. Wow! Ay, saya ko. Di ba? Apo. Wala ako sa bahay, wala ako dito. Pero nanalo. Pero nanalo. Yun, memorable ako doon. Galing. So, after that, may mga overall, may mga Tacloban champion, O2, si Super Tac, Tacloban champion, 5th overall.
Tapos may mga overall champion ako sa summer. Mm. Yun, marami pagbilangin. Nagsunod-sunod na po yung panalo nyo. Sunod-sunod naman. Oo, Opo. oo. Pero before si Solo, meron naman iba. Apo. Pero di ko maalala. Mm. Di ko maalala. Oo. Eh sir, nung naglaro po ba kayo, ganito nakalaki yung loft nyo? Well, itong loft, actually, itong loft, Apo. itong part na to, itong maliit, Apo. it was 1980, nasa kabilang street yan. Mm. Doon ako naglalaro sa kabilang street. 1980, nakuha ng papa ko itong lote. Apo. So nilipat ko itong loft na ito. Itong section lang to, Mm. north. Ah, ito na rin mismo. Itong section yan. Ah, okay. 1980, Mm. nilipat ko dito. Nandito pa siya. Mm. So karera ko dito, marami premium na rin. Apo. Nung 2007, inatras ko to, dinuktong ko yung pang south. Okay. So duktong yan, dalawa. Mm. Ito, dati pa to. Ito, 2007 ginawa. Mhm. So, up to now, ito na ganyan gamit ko. Ang napanood nyo ay ang pang 20th episode. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kina Tandip Bangu, Diet Camarines Norte, CNRPC Club, Mark Joseph Avila from Binondo, Mavs Famularcano from Zambales, Ariel Totres of Riyadh, KSA, Graham Hoxon from Cayman Island, Clarence Brosas, Caloocan North, Eman Dilera, Jerwin Ubinguar from Arayat, Pampanga, Sandy Belches, Carlo Loft TV, CNE Loft, Jacqueline Revilla, 27, Mincy from Albay, Goody Valencia from Bataan, Luel Novela, Herbert Baleras, Garnet Loft TV, Arlene Salada, Dirty Loft TV, Joshua Hernandez. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!